Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Sugatan ng isang college graduate sa nangyaring pamamaril sa labas ng isang kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Sa detalye, alamin natin mula kay Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, nagtamo ng 4 na sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng isang lalaki na kakagraduate lang matapos pagbabarilin ng hindi pa kilalang mga salarin sa labas ng kolehiyo ng Pantukan Campus sa Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro, pasado alas 12 ng tanghali kahapon Hunyo 25. Kinilala ang 30 anyos na biktima na si Rodney Bruce. Ayon sa investigasyon, katatapos lang ng graduation ceremony nang lumabas si Bruce sa paaralan kasama ang kanyang pamilya para sana sumakay sa kanyang sasakyan, ngunit bigla na lang itong binaril ng di pa matukoy na bilang ng mga suspect. Matapos ang krimen ay agad umalis ang mga salarin sakay sa isang minivan. Agad namang dinala sa pagamutan ang biktima. Na-recover sa crime scene ang 4 na basyo ng .45 caliber pistol at patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga salarin at malaman ang motibo ng krimen. Kinumpirma naman ng pulisya na nasa maayos na kalagayan ang biktima at nagpapagaling na lang ngayon sa ospital. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Sinuspinde at dinisarmahan ang lasing na pulis na nanutok ng baril at pinagbantaan ng isang sibilyan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte matapos itong magsampa ng reklamo. Ang detalye sa report ni Jam Nueva. Nahaharap ngayon sa reklamo grave threat si Police Corporal Henry Bukida matapos umanong tutukan ng baril ang isang construction worker sa Barangay Antipolo, Dapitan City, Zamboanga del Norte, gabi June 21. Ayon sa investigasyon ng Dapitan City Police Station, nagtungo umano ang pulis na nakadestino sa bayan ng Dapitan upang dalawin ang kanyang mga anak na nasa kustodiya ng kanyang asawa na noon nagsampa ng kasong vowsy sa kanya. Matapos ito, nakipag-inuman siya malapit sa lugar kasama ang kaibigan niya sa Barangay Antipolo. Dakong alas 8:30 ng gabi nang umalis ang kanyang kainuman, hinanap niya ito at paggewang-gewang na lumapit sa biktima na bumibili noon sa isang tindahan. Base sa reklamo ng 35 anyos na biktima, kinumpronta siya ng pulis. Bago nito inilabas ang kanyang baril, itinutok sa mukha ng biktima at binantaan ang kanyang buhay. Sinubukan pa siyang pigilan ng kanyang asawa. Matapos ang komprontasyon, tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ang pulis. Maya-maya pa, gumanti ng suntok ang biktima bago tumakbo, dahilan upang mahulog ang pulis sa isang kanal. Agad namang nagtungo sa himpilan ng pulisya ang biktima upang magsampa ng reklamo. Right after the incident, pumunta dito yung victim and then nag-report regarding sa incident. Nag-conduct tayo ng police response. Nung dumating yung responders natin doon sa area, wala na puro police. Umalis na kaya nag-conduct tayo ng hot pursuit operation. Pinuntahan natin yung bahay ng police, tapos kung hindi natin siya makita doon, nag-proceed tayo doon sa municipal police station, sa Panglanagan kung saan siya na-assign. Ayon sa Dapitan City Police Station, agad silang nagsagawa ng hot pursuit operation pero kinabukasan, pumasok rin ang pulis sa Sapang Dalaga Municipal Police Station at dito na siya isinailalim sa restrictive custody. Nanindigan naman ng Dapitan City Police Station na walang sinuman ang mangingibabaw sa batas at pananagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag dito, anuman ang kanyang posisyon sa lipunan o sa serbisyo publiko. Mula dito sa Dapitan City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Namataan ang panibagong lava flow mula sa summit crater ng Bulkang Mayon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Naitala ito ng PHIVOLCS ng 8 p.m. hanggang 10:50 p.m. at 7:14 p.m. hanggang 9:22 p.m. o nitong Huwebes ng gabi. Nananatili ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Nananatili din na bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tibosio. Magandang umaga.